Ang mensahe ko po tungkol sa social movement ay dinidiscuss ko po dito sa mensahe ko po na nakasulat. Pero itong aking pananaw ay pansarili po ito. Personal point of view. I cannot bind the Central Committee. I cannot bind the leadership of the MLF. I cannot bind yung chairman natin, si Brother Alhaj Murad Ibrahim. Personal na pananaw, personal na pag-aaral. So, ibig sabihin, semi-official. Ang official ay manggagaling sa Central Committee at manggagaling po sa chairman natin, si Brother Alhaj Murad Ibrahim. So, 3 pahina po, 3 pages. So, sinamarize ko po na 4 para ho yung oras natin, alam ko, maliban sa maiksi ang oras natin, pero napakarami po ninyo, nainitan po kayo, kaya mas maganda na pananaw ko ay i-summarize ko na lang. Anyway, sa kabuuan, kung anong gusto kong ibahagi sa inyo, naririto naman sa nakasulat na speech, so, mensahe. Ang unang gusto kong sabihin dito, na kasama po sa nilalaman ng mensahe ko po, ay para magkaroon po tayo na klarong-klaro na pagkakaintindi po. Ano ba, bakit ang MILF ay mag-transform into social movement? Bakit po? Ano bang ibig sabihin yan? Paano po natin maintindihan yan? Unang-una, dapat iklaro po natin na yung MILF hindi maaalis. The MILF is not going to disappear. Hindi mawawala. Pangalan po, Moro Islamic Liberation Front, kahit na magiging social movement, yan pa rin ang pangalan. Moro Islamic Liberation Front. Kasabay po niyan ay yung 4-point program natin, na alam natin, yung Islamization, strengthening of organization, military build-up, self-reliance, yan pa rin po, pero yung military build-up po natin, dahil may agreement po tayo sa gobyerno ng Pilipinas, at kasama po yung decommissioning, so yung military build-up, hindi na ho mangyayari yan. Kaya lang, yung mga military natin na decommission, meron po tayong mga programa na para sila po, kahit na decommission sila, pero hindi pwede maging watak-watak po sila. Ang isang halimbawa po, ay pwede tayong magbuo po ng isang mga cooperatives po, na naroon po yung mga military natin, especially po ang decommission combatants po. So dapat, alam natin yan, dapat klarong-klaro sa atin lahat yan, kasi kahit na inabot natin itong yugto ng struggle po natin, pero basically, kung ano ipinaglaban natin sa panahon ng giyera, panahon ng negotiation, panahon na inabot natin ito, yung pa rin po, ang nababago lang po, yung messaging at paano po ang mga programa. Pero pari-pareho po yan, hindi pwedeng ang inaglalaban po natin sa panahon ng giyera, halimbawa, panahon ng negotiation, pagdating natin dito sa democratic struggle ay magbabago. Ang mababago lang po dyan, yung anyo at messaging po. Paano po natin i-calibrate yung mga terminologies. Pagkalawa pong gusto kong iklaro po sa atin lahat, yung ikadwa, anesita, kasabutan tanulangon, na matagpag-transform yung MILF, ang baloy a social movement, so yan imana, so mga armas, dito nun makagamit sa armas. Dito nun magagamit sa armas, kaginalay po si kapagamit sa armas, nakapaniguset na sa kasapung pitulagon, nakapirman talo sa comprehensive agreement o libang sa Moro. So nakadam sa comprehensive agreement o libang sa Moro, iyanin mana, nasikita no, na pag-transform sa MILF, pag-transform sa mga kumbatan tano sa mana, mabari a social movement sa MILF, sa mga kumbatan tano, na nadikinayan din na isita asagaran sa mga sinapang tano, kasyaran sa kanu o kita kabalin yan, mapya,
taw no inged dano sayani mana na patuntol sa kitabo. Kagina niya, no more use of weapons or puwersa. Hindi na tayo gumagamit o hindi na tayo gagamit ng puwersa o armas. Ang gagamitin natin dito, yung mapayapang paraan. Yung Bangsamoro Organic Law, isusulong po natin yan. Kung anong ang kulang dyan, sikapin po natin, natutuparin po ng gobyerno ng Pilipinas. At saka yung hustisya po, yung hustisya na gusto natin makamit, hindi pwede daanin yan sa dahas. Hindi pwede daanin yan sa puwersa. Hindi pwede gagamit tayo ng armas dahil ang paraan na ay yung batas. Yung batas ng Pilipinas at saka yung mga karapatan po natin na nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang gagamitin natin para po makuha natin ang gusto natin, minimithi po natin lahat. So yun po ang pangalawa, hindi na ho tayo gagamit ng armas. Pero intindihin pa rin natin na gaya nung sinabi na wali natin, yung jihad, hindi yan mawawala. Di ba? Hanggat sa dulo ng, hanggat sa, yung, throughout history, hanggat sa abot ng Haykama, halimbawa, yung jihad naririyan pa rin. Pero yung jihad dapat intindihin natin, as far as I know, doon sa explanation na mufti natin, hindi lang ibig sabihin na jihad yung paggamit ng armas o puwersa. Kahit lahat yung ginagawa natin na naukol at naayon po sa Islam, yan po ay kabahagi po ng isang jihad. Pangatlo, na dapat intindihin natin na mayroon haka-haka na dahil ang Moro Islamic Liberation Front ay magta-transform na po as social movement. So, ibig sabihin, halos walang saysay. Dapat intindihin natin, yung social movement is as powerful as armed struggle. Siguro mas malakas pa. Kung titingnan natin ang history from the MNLF, from the MILF, siguro yung tulong ng mga bansa sa labas ng Pilipinas sa struggle natin, pakikibaka po natin, halos wala except political support. Pero yung material support, except sa panahon ni Gaddafi, wala kong matandaan at tinulungan tayo nito mga gobyerno sa labas ng Pilipinas except political support gaya ng Organization of Islamic Cooperation at saka Malaysia by facilitating the GPS MILF peace process sa Kuala Lumpur. Pero ngayon, dahil sa ang ginagamit natin, batas ng Pilipinas, yung mga karapatan po natin na ayon sa Constitution, at saka yung mga karapatan natin, halimbawa yung right to self-determination na kinikilala po ng United Nations, yan po ang gagamitin natin. At malakas na malakas po yan at siguradong sigurado po susuportahan po ng mga bansa sa labas ng Pilipinas. At dahil dyan, naayon din ito sa sinasabi na Dilet Salamat Hasim Allah Yarhamu, na sabi niya in English, sabi niya the most practical and civilized way of resolving the conflict in Mindanao is through a negotiated political settlement. Yanin mana ito na yaran tigin malmo, yaran tigin pagkaayong kanu pamamatanan o dunya. Na apyangin na problema na kaatulon na mitiran, dialogue, negotiation. Nasabab sanan, nakagila na pirmanta doon sa comprehensive agreement ni Bangsamoro na meron na tayong isang agreement na nagsasabi na ito ang dapat ibigay ng gobyerno, tayo naman ito ang obligasyon natin. So yun ang magiging rules of engagement natin sa pagitan ng gobyerno at saka Moro Islamic Liberation Front. So dahil doon, sigurado, inshallah, gaya natin ngayon, nakikita naman natin na marami pong international funding institution, marami pong mga institution galing sa labas na naririto na po. Dahil ang ginagamit na natin po, peaceful, lawful,
na mga pamamaraan. Kaya naririto po sila. At sa iba pa dyan, alam niyo, ang tinatayuan po natin ay katotohanan. We have the tinatawag natin na historic injustices committed against the Moro people. Ano ba yung historic injustices committed against the Moro people na dapat masolusyonan po? Yung historic injustice committed against the Moro people ay dalawa yan eh. Duatiman, ikesa na kinawa na kamar sa kanuingan, kandato kanuingan, sa kanulima, no sikita ng mga Bangsamoro, siya na kokit kan mga sultan, gusto Mindanato, nanawa bilang sa kita no kamar. Inunta na Mindanao, na nadik na parta gobyerno na Pilipinas, kana parta Pilipinas. Ikanwa, na nawala sa atin ang kumla natin. Yung Mindanao nawala sa kamay po natin. Alam natin, in 1898, ang population ng Mindanao ay 90% Moro and IP. At sa kayong mga lupa rito, in 1898, 98% ay lupa ang may-ari, Moro at saka IP. Pero ngayon, ilan lang ang natitira sa atin? Siguro mga 20% lang ang natitira sa atin. Yan ang tinatawag ni Duterte, ni Aquino, at doon sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro and historical injustices committed against the Moro people. Pangalawa, yung tinatawag na legitimate grievances. Yung grievances natin, yung tuntut tano sa kanong gobyerno ng Pilipinas, kinapangimata sa kita no, kinapangawakan ng lupa tano, kinapamrape ka ng mga babay, kinapangmisa ka ng tangila tano, madakil na massacre. How to address that is really to create na isita makapangadin sa opisina sa ipa sa Kongreso ng Pilipinas padawagan sa National Transitional Justice and Reconciliation Commission for the Bangsamoro. Kaginalango na nang gula ba niya ba nepos baduan sa legitimate grievances na di nan ma-address, di nan kagamutan yatabya na ma-aden isa timana opisina anambumba ipadulanin nambumba ipagitungan ni Pony Kasolobon namba komisyonan at TGR. So kaginameto ya ikapat na what must be done? Inggulan tanong. What's the way forward? What is the way forward? Inggulan tanong, ginilalan, italos tanong, atau ka nesita iprograma tanong pama. Nesisita, databangay tanong, jasabuta tanong, magiktiar tanong. Kaginaya tanong kapag ikyar, vigilance, tiga basa ng English, nakaginaso kontra, magidyari siya sa ginawa tanong, siya kanuludo po umpungan tanong, gusto mga tao asya sa liyo no, ginawa tanong gusto umpungan, na taman sa gunak, taman, nasa tarong tanong niya mo. May kalitan makingat, di tanong tatabanga, na kanugunin, sulango nung napasaran tanong, sulango nung nakuha tanong, kaanan to na mapandang. Ikadua, what must be done? Understanding our rights and obligations. Nasisita, tuntayin tanong sa tito, ikawagib tanong, gusto kawagib sa kita no. Okay na, let us, nasita kasabutan tanong, kaya na, siya sa secular, siya sa mga gobyerno, di ka ng mga Muslim, na yan yung pimbagala na banal, na so, kawagib ka, natubo ba ng rights and obligation, iag ko na, so kawagib ka kanong kaparengga, nantupang ka, so kawagib ka, nantupang ka makatunog, kawagib ka kanong, yaman na so tunto sir ka, nambay secular na atulan, siya sa Islam na iag ko na obligation tupang ka rights, yaman na, iag ko na muna na haksel ka, kaya responsible kayo ito, di na kayo tunay, di na katumanan, na makandusa ka. Ang tupang kaso, kawagib ang kaparangga. Kaya man to make it very clear, siya sa secular atulan, na yagwa na rights and obligations.
Siya sa Islamic, niya po ni mga ulaman niya, na mo na obligation and then rights. Mo na hak, hak sel ka, nantupang ka su hak ka kanu ka parang kaya pama. So bali importante nan tuntenta no ikawagib dano na tuntenta no o panuli katuntut talulon. Katuntut sa kawagib na pamayali sita na yapang gamitin na legal na ano gumamit ka sa sinapang. Kadina ka makuha. Okay, na legal ang patuntutan, na legal mo ni ukitin. Legal. Kitab. Igamit ka. Pama. So, ikatlo, what must be done? What are our ways forward? Ang pangalawa, strengthen natin ang MILF, UBGP, nanggo kaginas kita ni paggama sa BARM ng baglanta ni Barma niya. We have to strengthen not only the MILF, not only the UBGP, but also the BARM kasi kita no ipanguluan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Yun ang number 3. Pang-apat, popular support. Tabang, suporta, numarak na tao. Suporta, numarak na tao. Upama, no matanoy niya ba at timpo? Saya ni mana, na niya ba, pagkaganin tanong niya, ang kanapanan sa final, na sabab sa kanusuporta, numarak na tao. Tamo ba niya, MILF pa niya, the MILF is still very popular. Because we have the popular support, the support of the Bangsamoro people. Importante yan po na linya sa maya. Na leadership pa MILF pa niya, ang leadership ng MILF ay hindi doon sa taas. The leadership of the MILF is with the people and among the people. A real leader will see to it that no matter how powerful, no matter how high the leader is, but he has to see to it na hindi yung paa niya ay nakatuntong pa rin sa lupa. Hindi pwede yung leader nandun sa taas pagkatapos yung taong may nasa baba. This is the leadership of the MILF led by Brother Alhaj Murad Ibrahim. Kaya kahit na ganoon, popular pa rin ang MILF. Popular pa rin ang MILF. And then finally, panglima, ito ba sa bityalan to na Chief of Staff to nun to sa opening remarks, binasa ni Brother Minister Ahmad Ibrahim, hold on to the rope of Allah. Kaya na sigaranda no so tali no Allah Ta'ala sa dita no pitas-pitas. Serta, nayaning kasampunan, nagkasambayan ko, kaginas ka, mas bana bundo ka taon to Mindis Cruzo, suwali tanong ko si Ali Sulaiman, na ame kaya niyang pambitiyan ni Tagalog sa English, nagkapasangan sila. Nauged, pakasuli sila mambo, kami apa sa lakya, may kaya kumbitiyan, inan sa basa na Arabanan na riyaus tuluna di 21st honor sir kami. Tama. Nabali yan muli din, the last point that I want to emphasize to all of you, brothers and sisters, yung nasabi ng mga ulama, wa ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Paritayan tanu sa Allah Ta'ala, paritayan tanu sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na paritayan tanu inten ina tendo, pananggit sa kita no, kaunutan tanu. So kaginameto, pagpalain MILF, pagpalain Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.